Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 10, talata 24 hanggang 33. Sinabi ng ating Panginoong Hesus na hindi mahihigitan ng alipin ang kanyang Panginoon. Hindi mahihigitan ng alagad ang kanyang guro. At tayong lahat ay mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay kanyang mga alagad. At sinasabi ng ating Panginoon kung inuusig siya, pinagsasabihan siya ng masama, tinatawag siyang Beelzebul, asahan na rin natin na kung inusig ang ating Panginoon, makakaranas din tayo ng mga ganoong uri ng pag-uusig. Ngunit sinabi ng ating Panginoong Hesus na huwag daw tayong matakot sa pagpapahayag ng mabuting balita. Huwag tayong matakot na ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. At binigyan niyang halimbawa ang mga ibon. Sinabi niya na ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang 2 maya, ang mga uri ng ibon. Gayunman kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At binigyan din ng ating Panginoong Hesus, kayo ay mas mahalaga sa mga ibon. Kung alam daw ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus, ang mga mangyayari sa mga maya, sa mga ibon, at sila ay kanyang iniingatan, tayong lahat na sumusunod sa ating Panginoon ay mas mahalaga kaysa sa mga ibon. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat ng Diyos. At huwag daw tayong matakot, sapagkat hindi hinahayaan ng Diyos na malaglag ang isang hibla ng ating buhok sa lupa na hindi niya alam. Ibig sabihin, lahat ng pangyayari sa ating buhay ay alam ng Panginoon. Kaya nga, huwag daw tayong matakot na patuloy na magpahayag. Totoo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mayroong mga pumapatay sa katawan. Ngunit wag daw nating itong katakutan. Wag nating katakutan ang papatay ng katawan. Ngunit matakot tayo sa mga nakamamatay ng kaluluwa. Ang nakamamatay sa kaluluwa ng tao ay ang pagkahiwalay sa Diyos. Para bang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, di bali ng mahirapan ang ating katawan, wag lamang tayong mamatay sa espiritu at sa kaluluwa at mapahiwalay sa Panginoon. Sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa ebanghelyong ito, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Huwag tayong matakot sapagkat alam ng Panginoon ang lahat. Alam ng Panginoon kung paano tayo nagpapatuloy na maging matatag sa ating pananampalataya. Alam niya ang mga pagdurusa, pagtitiis, pagsasakripisyo na ating dinadanas. Minsan ito ay lihim, walang nakakaalam sa mga bagay na ito kung hindi tayo lamang at ang Diyos. Ngunit isang araw ang lahat ng ito ay mabubunyag. Kaya sinabi ng Panginoon, ang mga sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Isa sa mahalagang mensahe ng sinabing ito ng ating Panginoon na minsan ang ating buhay ay dumadaan sa kadiliman dahil sa pag-uusig sa pagsunod natin sa Panginoon o dahil sa maraming hilahil o problema na dinaranas sa paglalakbay sa buhay na ito. Sa kabila ng mga pagsubok na ito ay may ibinubulong ang ating Panginoon. Kahit pa nga itinuturing ng daigdig na napakadilim ng ating buhay, hindi ito madilim sapagkat sa kadilimang ating dinaranas, andun ang liwanag ng Panginoon. Kaya sinasabi ng Panginoon, ipahayag ninyo sa liwanag, ipahayag ninyo sa lahat ang sinasabi ko sa inyo sa dilim. Ang mga salita ng Diyos na nagpapalakas sa atin, ang mga regalo at bunga ng Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng kakayanan upang magpatuloy
sa ating ginagawa sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya nga kung ano man yung mga mensaheng ibinubulong sa atin ng Panginoon, ito ay bilin ng ating Panginoong Hesus, ibinulong ng lihim, ipagsigawan sa lansangan. Ang ibig sabihin, huwag ikahiya ang pagsunod natin sa Panginoon, sapagkat tayo ay mahalaga sa Kanyang paningin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.